Morning. Good morning po. Okay, so dito po tayo sa ating pagpapatuloy at pasalamat tayo sa Panginoon dahil tayo po ay ginising at ngayong umaga ay atin pong tahakin ang karanasan po ng ating kapatid, ating ama, the Father of Faith, kung paano po siya bumalik. So, ngunit bago man lahat ay pasalamat tayo sa Panginoon. Nais ko rin pong i-share itong yung awitin. Pasasalamat. Pag-asa namin
Amen. Kaya yung buhay natin, alay natin sa Panginoon. Pasalamat tayo sa kanyang kadakilaan at lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay pinaintulutan ng Panginoon at nais ng Panginoon na tayo po ay lubos na magtiwala lamang sa Kanya dahil siya po ang may-ari ng lahat. Okay, katulad po sa ating pag-aralan ngayong umaga, dito na po tayo sa Kapitulo 13 ng Heneses. Sa atin pong serye ng biblical history. Okay, this will be repetition of God's promise to Abraham. And then confirmation na kung saan ay hindi pa rin nagbago ang Panginoon bagamat nag-disobey si Abraham. Atin pong muling balikan yung pangako ng ating Panginoon sa kanya at ganun din po sa atin. Okay, bago po tayo sa panalangin, ito po ang inspiration na thought natin. Abraham and Lot's senior in years. Abraham was Lot's senior in year and his superior in relation, in wealth, and in position. Yet he was the first to propose plans for preserving peace. Although the whole land had been given him by God himself, he courteously waived his right. Let there be no strife, he said, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen. For we be brethren. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. So dito po ang makikita natin yung humbleness ni Abraham na kung saan ay pagbalik po nila ng lupang pangako ay dala-dala niya pa rin, kasama niya si Lot at dahil po nagkaroon ng problema, nagkaroon ng kontensyon, nagkaroon ng awayan, ay minabuti na ni Abraham na mag-decide na siya mismong nag-offer na para walang problema, walang awayan, na magkaroon ng kapayapaan, ay siya po ay nag-offer na kung saan ang pipiliin ni Lot ay doon siya sa opposite na direction. So, left or right, you may choose. So, yan po yung ating pag-aral ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa muli, kami po ay nagpapasalamat dahil kayo ay Diyos na nakakaalam ng aming patutunguhan. At alam namin, Panginoon, kayo po ang may hawak ng aming buhay. Kaya nga po purihin kayo at dakilain ang inyong pangalan dahil sa kagandang loob ng inyong pinamalas sa bawat isa sa amin. Ngayon, amin tunghayan po ang buhay ni Abraham kung papaano po na pagkatapos na kanyang naranasan ang buhay na malayo sa pangako at lumakad siya sa sarili niyang desisyon at iniwanan ang lupang pangako. Ngayon ay aming pag-aralan, Panginoon, na siya'y bumalik. Kaya nga po't nais namin na kayo po ang siyang gagabay sa amin sa aming pag-aaral, na nawa ang inyong banal na espiritu ang siyang mangusap sa bawat puso, especially sa lahat ng aming karanasan sa buhay na ito. Nawa kami po ay mananatiling tapat at naglilingkod po sa inyo. Salamat at aming pong tanggapin ang inyong pagpapala sa araw na ito. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Now,
dahil dito sa buhay ni Abraham, atin pong mapapansin na kung saan ay ang Panginoon ay nagnanais na magkaroon ng kapayapaan at yun po ang nais ni Abraham na walang alitan, walang kontensyon. At dahil po sa karamihan ng ari-arian, minsan ay nagkakaroon po ng agawan. Ano? So, yan po ang resulta o ang nangyari pagkatapos na Abraham wanted to do what is right. Okay? Kaya sa ating mga desisyon, when we do something right, there will be a process that will test na kung saan ay magkaroon ng problema. Sa halip na maging maayos ang lahat ay yun pa yung pagsubok lumalating. Okay, atin pong basahin ngayon ang Genesis chapter 13 verses 1 to 4 at atin pong limi-limiin at isa-isahin yung mga versikulo dito sa kapitulo 13. Okay, buksan po natin Bible natin. Genesis chapter 13 verses 1 to 4. At bago po tayo magpapatuloy, salamat po sa ating mga kapatid na sumusubaybay po. Welcome po kayo. At sa umagang ito, atin pong pag-aralan kung ano po ang nangyari pagkatapos na bumalik at nagdesisyon si Abraham na manirahan sa lupang pangako. Okay, buksan po natin. Genesis chapter 13 verses 1 to 4. Umahon sa Negev mula sa Ehipto si Ibram, ang kanyang asawa, dala ang lahat ng kanyang pag-aari at silot. At si Ibram ay napakayaman sa hayop, pilak at ginto. Nagpatuloy si Ibram ng kanyang paglalakbay mula sa Negev hanggang sa Betel, hanggang sa dakong kinaroroonan ng kanyang tolda sa pagitan ng Betel at ng Ai, sa lugar ng dambana na kanyang ginawa roon nung una at doon ay tinawag ni Ibram ang pangalan ng Panginoon. Okay, so atin pong nabasa at atin pong pansin dito na kung saan ay si Abraham ay pabalik sa lupang pangako na kung saan ay dahil doon sa pangyayari na kung saan ay siya ay nirebuke ng paraon na umalis ka dito dahil ito ang nangyayari ngayon dahil sa pagsinungaling. Kaya nga po si Abraham ay babalik sa kanyang pinanggalingan doon sa kung saan ay iniwanan niya ang altar ng kanyang pagsamba noong nagpasalamat siya sa Panginoon na dumating siya sa lugar na yon. So to the place where his tent had been at the beginning. So bago po siya umalis doon sa papunta ng Egypt, ay may iniwanan po siya na lugar kung saan siya nanirahan. At sabi po rito, even though Abraham came back from Egypt with great riches, he returned to the same place as before. Kaya bumalik po siya. No? He was right back where he started. Essentially, Abraham's time in Egypt was wasted time. God could have and would have provided for his needs in Canaan, even in a time of famine. Kaya nga po yung pag-alis niya at yung time na kanyang ginugol doon sa Egypt ay wasted time na kung saan ay maari naman na ang Diyos ang siyang mag-provide po ng kanilang pangangailangan sa panahon ng tigutom. Ngunit hindi niya po naisip na kung saan ay ang Diyos ay nagpromesa sa kanya na God will provide, God will deliver, and will save them. Abraham should not have used the blessing God brought to him in Egypt as a justification for going there. Even though God is great enough to bring good even when we disobey, there is still a cost built
into disobedience. Mayroon talagang kabayaran po yung ating di pagsunod sa Panginoon. Kaya may mga consequences na kung saan ay nais ng Panginoon na tayo maka-learn ng lesson dito sa biblical history na ang Diyos naman ay talagang maglalaan po yan ng provision o ng pagkain kung nakakaranas tayo ng pag-gutom. Pero yun po ay hindi nangyari dahil umalis si Abraham doon sa lupang pangako at hindi nga po naganap yung pagpakita ng Panginoon ng pag-provide sa kanila. Ginawa niya ang sarili niya o nag-decide siya sa kanyang sarili at sumuway sa Panginoon. Yun po yung paghiwalay at ngayon ay babalik siya. Babalik po siya sa lupang pangako na kung saan ay ipinangako ng Panginoon sa kanya. Na kung saan ay nais ng Panginoon na hindi tayo maghiwalay. Kung natagpuan po natin ang katotohanan, ay wag na po nating iwanan. Ano po? So yun ang lesson na kung saan tayo tinawag ng Panginoon ay mananatili po tayong tapat sa Kanya. Okay, sabi po rito, Abraham's unbelief took him from his place of worship. It led him into sin. Yan po ay kasalanan, tumalikod po siya sa ating Panginoon, no? At yun po yung nangyari dito na kung saan ay caused him to lead others into sin as well. So kung siya po ang nanguna na siya ang nakakaalam ng pangako ng Panginoon, kaya nga po influensya, ang kanyang influensya ay malaki din po na ang kanyang sangbahayan ay sumama din po sa kanya. Kung anong decision niya o ano ang kanyang gagawin, ay ganun din po ang gagawin. No? Kaya nga po, it made him more confident in his ability to lie than in the protecting power of God. It even broke apart his family for a while. Finally, even an ungodly king rightly rebuked him. So, pansamantala na nahiwalay o nagkaroon ng problema ang pamilya dahil kinuha nga po si Sarai, no, na maging asawa or kasama ng Paraon. Pero napag-alaman ng Paraon na ito po ay pagsinungaling ni Abraham. Kaya nga po nagkaroon ng problema doon sa Egypt. And then, ang ginawa po ay bumalik nga po to the place at the altar which he had made there at first. Yet, at this point, Abraham did what he should. Ngayon ay ginawa na ni Abraham kung ano ang dapat na gawin niya. Instead of torturing himself about his past sin, he got busy doing what he needed to do, living with the tent as a pilgrim and the altar as a worshiper, calling on the name of the Lord. So, bumalik po siya. Kaya nga po sa atin din, pag tayo tumalikod sa Panginoon, ay ang babalikan po natin yung naiwanan. No? At ito po nga po ang nangyari kay Abraham na kung saan ay sa kanyang paglalakbay ay binalikan niya ang kanyang pinanggalingan na bago pa man nagkaroon ng sakuna sa kanilang buhay, iniisip niya na baka may mamatay sa amin dito dahil sa gutom, dahil sa ganito, kaya nga po umalis siya. At yun na nga po ang nangyari na kung saan ay ang kanyang kasalanan ay nagatid din sa kasalanan ng kanyang pamilya. At dito, makikita natin na bumalik siya sa ginawa niyang altar, sa iniwanan niya. Kaya sa puntong ito ay yung pagbabalik sa dati
na kung saan ay kung tayo tumalikod sa tunay na panawagan ng ating Panginoon, ay mayroon pa rin pag-asa na kung saan ay may pagkakataon na pinagkaloob ng Diyos para sa makasalanan. Ganon din po sa ating iglesia. The church has always had the challenge of what to do with believers who slip into sin and want to come back into the church. Yung pagtalikod sa iglesia, actually sa atin nangyayari ngayon, hindi tayo tumalikod. Okay? Hindi tumalikod. Bakit po? Dahil may mensahe ang Panginoon, pagtawag sa Panginoon na magkaroon ng purification. Ngayon, ang nais ng Panginoon na bumalik tayo sa Kanya. Dahil ang ating iglesia ay patungo sa Egypt. Okay? Patungo sa Egypt. Bakit po? Dahil sa karanasan at sa mga nangyayari ngayon, ay mapapansin po natin na para bagang ang dati ay bumalik. Ang dating mga buhay ng pagiging hindi ka pananampalataya ay nangyayari po sa iglesia. Sa pananamit at sa iba't ibang klase po ng reformasyon na dapat po mangyari sa ating iglesia. At yun po ay ninanais ng Panginoon na tayo bumalik sa Kanya. Ang palatuntunan at mga reformasyon na nais ng Panginoon. Ang example po dito, for example, in the 3rd century, the heroes of the faith were the martyrs and confessors, but there were also many lapsed believers who failed under the threat of persecution. Some churches who too lax admitting those lapsed ones back as if nothing had happened. Some were too harsh toward the lapsed, saying they could never come back to the church and be used of God. Most churches did the right thing. They allowed the lapsed back, but basically as beginners again, not pretending as if nothing happened. So, kaya nga po pag tumalikod sa Panginoon, kaya nga yung nagkaroon po ng yung pagbulusok ng katotohanan, especially nangyari po yan noong Dark Ages. Dark Ages 538 na kung saan ay nagkaroon ng pagbaba ng mensahe o ng katotohanan. Tinapakan ang katotohanan. That was actually the Dark Ages, 1216 years, na kung saan ay from 538 up to 1798 ay nandun po yung Dark Ages. At ang Panginoon ay tumawag sa mga reformers, katulad kay Martin Luther. Martin Luther was called, it was actually in 1500s, at 1530 ay doon po nagkaroon ng pagpanumbalik ni Martin Luther na siyang nagkaroon ng balita ng righteousness by faith, na kung saan ipanumbalik po yung relasyon ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya nga po, bumalik sila as beginner again. Kaya umpisa doon. Kaya mula doon sa panahon ni Martin Luther ay nag-umpisa ang pagpakain ng Panginoon ng mga mensahe ng katotohanan. Kaya nagkaroon ng pananampalataya. So binalik po yung pananampalataya at sunod-sunod na po yung mga doktrina ay magka-progress hanggang sa atin, dumating sa atin na kung saan ay sa Seventh-day Adventist ay buo na po, marami na ang 6 na mga mensaheng ating pong natanggap, yung tungkol po sa Espiritu Santo, baptism, by grace, yung Adventist o Advent message, at yung itong Sabbath
Okay? Sanctuary. Yung sanctuary na yun po yung mga mensahe actually na dumating upang maibalik po ang iglesia. Ganon din po ang nangyari dito, na pagpanumbalik ni Abraham ay bumalik po siya as beginner. Okay? Here, Abraham came back into the promised land basically as a beginner. He came back to Bethel. Bethel is Bet means house. El means God. So, that is a God, the house of God. So, pag marinig po natin ito, katulad po ng Bethlehem. Bethlehem is actually the place. Beth means house. Lehem means that is God. So that is the house of God. Okay? So Bethel is a place where God dwells. Okay? Back with the tent and the altar. Back doing what he should. Binalikan niya po kung ano ang pakay at ang plano po ng Panginoon para sa kanya. So God wants us to walk in our first love and our first works. Revelation chapter 2 verses 4 to 5. So ito po yung pagpanumbalik sa naiwanan na unang pagmamahal o unang pag-ibig, na kung saan ay yan po ang nais ng Panginoon na mangyari sa atin, na pag tayo po ay tumalikod, pero iwasan po natin na mangyari yun, because we have learned from the lessons in the life of Abraham na pagtalikod po ay mayroon po yan na katumbas na consequence. Mayroon pong katumbas na kahirapan na atin pong maranasan. Katulad po dito sa pangyayari na nagkaroon po ng contention. Sa halip na maging maayos na pong lahat, ay nagkaroon po ng contention. Okay, basahin po natin sa verses 5 to 7 ng Genesis 13. Si Lot na sumama kay Abram ay mayroon ding mga tupa, baka at mga tolda. Hindi makayanan ng lupain na sila'y manirahang magkasama sapagkat napakarami ng kanilang pag-aari. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastol ng hayop ni Abram at ang mga pastol ng hayop ni Lot. Ang Kananeo at ang Pereseo ay naninirahan noon sa lupain. Okay. So dito natin makikita na yumaman sila, no? Galing sila sa Egypt. Okay? Yumaman. So, kung bumalik po tayo sa sanglibutan, maaari na yayaman ka. Pero ano mangyari? Magkaroon po ng gulo. Dahil sa yaman, ay nagkaroon po ng pagkawatak-watak at hindi pagkaisa. Kaya nagkaroon po ng sigalot, nag-away, itong mga lingkod ni Abraham. Kaya si Lot ay umaman din doon. At sabi nga po rito, Lot also who went with Abram, God commanded Abram to leave his family behind when he came to the land of Canaan. But Abram brought his nephew Lot along with him. So there is trouble like this was the result. Ito po yung mga resulta na kung saan ay may mga desisyon na kung saan ay nagkaroon ng consequences. This conflict came after Abraham did the right thing. Bakit hindi nangyari ito nung nasa sa Egypt sila? Na pari-pareho silang gumagawa ng hindi kalooban ng Panginoon. Ngayon na nag-decide po si Abraham na gawin ang tama, ay nagkaroon ng problema. So, kaya ang kwan po rito, when we get right with God, ito pong lesson natin, we can often expect attack from the devil. Yan po mga kapatid ang katotohanan, na pag gusto nating or tayo ay lumalakad na sa tama, ay may mangyari pa na hindi maganda. Ano po? Ito po ay isang pagsubok na mangyayari na kung saan ay nais ng Panginoon na maranasan
ngunit ito po ay leksyon para sa atin, no? This conflict nga po ay talagang nangyari noong panahon na kung saan ay si Abraham ay gumagawa ng tama. Kaya hindi natin maiwasan, mga kapatid, na when we do what is right, there is really an attack against us, na kung saan, or against our constituents. Kung nandyan sa ating tahanan, we decide on to do what is right, marami po tayo magkaroon po ng ng problema. There was strife between the herdsmen of Abram's livestock and the herdsman of Lot's livestock. Something had to be done about this strife between the estates of Abraham and Lot, because they could not continue conflict like this before the unbelieving inhabitants of Canaan. Atin din po napansin dyan, dahil po sa marami ang kanilang posesyon at nanirahan din po yung mga Canaanites din. Ano na lang ang sasabihin? Ano ang sasabihin ng mga Canaanites dyan? Oh, pareho lang pala sa atin. Oh. So yan po ay maging katatawanan. Ganon din po ang nangyayari at mangyayari po sa ating iglesia sa ngayon. So what happened in the time of Abraham also will happen in us, in a Seventh-day Adventist. Dahil kung nais po natin na manumbalik sa Panginoon, doing what is right, now we need to revive and have reformation inside the church. Ano pong mangyari? There will be contentions, there will be strife, that this will cause separation. Kaya nga po ang ginawa po ni Abraham dito ay mapapansin natin na talagang nag-decide siya, he offers something. Kaya ang punto rin dito na nais natin i-point out is, when the Canaanites and the Perizzites then dwelled in the land. Saka kasama sila doon. So nakikita po nila kung ano mga pangyayari dyan. And so the men of Abraham and Lot fighting. No, nakikita. Kaya iyan po ay hindi magandang influensya sa mga outsider. No? Ito po ay pamilya ni Abraham at ni Lot, na kilala na sila po ay isang pamilya. Ngunit nagkaroon ng problema, nagkaroon ng awayan. So, ang nangyari po dito, they must come to the thought, oh, they're just like us. Yan po ang isipin ng mga Canaanites at mga Perizzites, na kung saan ay, pareho lang pala sa atin yan, na nag-aaway sila. So, they say they worship another God as God, o a God they say is the true God. So, talagang babalik po yan sa ating Panginoon. Di ba nagsimasamba sa kinikilala na ng totoong Diyos? Pero bakit ganito? Nangyayari ito, nag-aaway sila. Kaya nga po ito ay pareho lang. Sabi niya, pareho lang pala eh. Kaya ito po ang isang dahilan minsan na nagkaroon po ng separation. Nagkaroon ng discouragement, na sa halip na maging tapat ang bago o mga baguhan sa mensahe o Seventh-day Adventist, even to the present truth, na pag nakita po na ang mga present truth believers ay nagkakaroon ng awayan or contention, mga kapatid, ay minsan ay madiskoryo ka. Pero hindi po dapat ganon, ano? Many people will never listen to what any believer says because of what some believers are. Their possession were so great. There was a great difference between the riches of Abraham and the riches of Lot. They both had great wealth, but Lot's wealth possessed him. Abraham had great possessions, but they did not possess him. So mayroon po siyang tinatawag na tinatangkilik, or ito po, pag yumaman ka, ay minsan ay
ang kayamanan mo ang nagpuposes na sa iyo. Ibig sabihin, ang humahawak sa iyo mga desisyon. Kaya nga po, nagkaroon ng desisyon po si Abraham dito na kung saan ay nais niya na magkaroon ng kapayapaan. Okay? So basahin po natin the verse 8 and 9. Sinabi ni Abram kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol, sapagkat tayo magkapatid. Diba, nasa harap mo ang buong lupain, humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Okay. So yan po ang offer ni Abraham. Bagamat siya po ang may right. Bakit? Siya po yung progenitor. Siya po yung tinatawag na tagadala ng inheritance. Kung ano man ang sinabi ng Panginoon na yang lupain yan ay para sa iyo. Pero inano po yan ni Abraham para lamang magkaroon ng kapayapaan to solve the problem. Kasi ang problema may contention. Malawak na yung sinasakupan ng possession or mga hayop, mga animals ni Lot. Kaya nagkaroon po ng awayan. Kahit pa si Abraham, siyempre, nagkaroon po sila ng na contention o pagkaroon ng awayan dahil sa posisyon. Is not the whole land before you? So, ginagita ni Abraham. Okay? Malapat itong lupain ito. So, pili ka. Kung pupunta ka sa kanan, sa kaliwa ako. Kung pupunta ka sa kaliwa, ako ay magpakanan. So, ito ay isang, it was actually a pure generosity on Abraham's part that caused him to make his offer to Lot. Kaya ito po ay napakalaking offer po sa kanya na kung saan ay makikita yung lupain. Okay, pili ka kung saan ka titira. At yun po yung nangyayari na minsan you need to be humble na magpakumbaba. At yun po ang mag-solve ng problema. Kaya nagpapakita po rito ng karakter ni Abraham na kung saan ay bagamat siya ang may karapatan na gawin at i-command ang kanyang pamangkin na si Lot, ay pinapili niya po si Lot. If you take the left, then I will go to the right. Abraham was able to fight when the occasion demanded it. He did not yield to Lot out of weakness, but out of love and trust in God. So bumalik po yung trust niya sa Panginoon. Ang pagmamahal niya na pwede nang ipaglaban. Pero out of love, okay, pinapili niya po si Lot. A few acres of grazing land didn't seem worth fighting for to a man who lived with an eternal perspective. Kasi bumalik na po yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon at yan na nga po ay ginagawa niya na yung tama at manubalik na po siya. Kaya pag ang Panginoon po ay tumawag muli sa atin, ay manubalik po ang ating pagtitiwala sa Panginoon and it will be confirmed na kung saan ay tayo po ay talagang mamuhay ng ayon po doon sa panukala ng Panginoon. So God was glorified when Paul, out of love, waived his right to be supported by the gospel. Ganon din po kay Abraham. Kaya dito makikita natin what Abraham had done is actually glorifying to God. He glorifies God because he trusted in God. Okay? Whatever is God's will, pili kayo. So yan po minsan ang ating magagawa, mga kapatid, yung pagpakumbaba. Ipagkaloob sa Panginoon ng lahat na wag nang mag-fight, wag nang ipaglaban. Bagamat you have the right, but yet it could not be righteous. Kasi maraming mga tao ang nakakaalam ng tama. Pero minsan ay hindi makatwiran. So ibang klase po yan. Right and righteous.
So you might know what is right, but yet is it righteous? Yan po ba ay makatwiran na ipaglaban mo sa to the extent that you have no peace? Kaya dito si Abraham ay makikita po natin na peacemaker. Kaya sinabi doon sa Matthew na blessed are the peacemaker. Mapalad po at magalak yung mga may pagpakumbaba at mga may mapayapang puso. God was glorified when Jesus, out of love, waived this right to an existence that knew no human suffering or trial by experience. Philippians chapter 2, verses 5 to 11. Abraham fulfilled the New Testament principle of love. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Yan po ang leksyon natin sa bahaging ito ng ating pag-aaral dito sa history, biblical history. Sabi pa po rito, if you go to the right, then I will go to the left. Right or left? Yan lang po ang choices na binigay po ni Abraham. Abraham knew he could trust God. Alam niya po na pwede siyang maniwala, magtiwala na lang sa Diyos. Dahil ito ngayon ang resulta ng nangyari after natin na lumisan, tinalukuran natin yung Egypt. Bumalik tayo dito, pero ano nangyari? Nagkaroon ng contention. Walang kapayapaan. Kaya nga, mas mabuti pang maghiwalay tayo. Ayan po yung prinsipyo doon. He did it because he learned God would provide for his needs. And he did not have to worry about being too generous. Hindi na siya mag-worry. Okay, if you like to go there, then go. Even to the extent that if it is God's promise that I will live there, but I will subside. I will give it to you. So dito na makita mga kapatid yung pagtitiwala ni Abraham. Bumalik po yung pagtitiwala niya sa Panginoon na bagamat mayroon po siyang right. Pero iniisip niya po, is it righteous? Abraham knew whatever Lot chose, God would make sure Abraham prospered. In Egypt, Abraham thought he had to take his fate into his own hands. He had to look out for himself. Now, he was wiser. So, pagkatapos po na magkamali tayo, ay nandito po sa pagbalik po ni Abraham ay naging wise na po siya. And was willing to let God look out for his interest. Right or left, it didn't matter to Abraham because God would be there. So, yun din po sa atin mga kapatid. Let the circumstances go and let trust God. Panginoon, kung gusto mo to, okay, ngunit kung hindi naman Panginoon, ay gagawa ka ng kaparaanan. Halimbawa, sa school natin, i-test tayo dyan na ganito, pag hindi ka gagawa ng ganito, you will be failed. Kaya isabihin mo sa Panginoon, Panginoon, bahala ka na. Kayo po ang nagdala sa akin, tatayo po ako sa prinsipyo, at mangyari po ang kalooban ng Panginoon. Because he trusted in God, Abraham did not have to be obsessed with his own rights, and neither do we. Everything we received is the free gift of God and has nothing to do with our concept of rights. So wala po yan. Yes, mayroon po tayong right. Your right begins or your rights ends when the right of others begins. Yan po yung philosophy ko na kung saan ay my right will end when the right of others begins. So yun po yung prinsipyo na dapat matutunan po natin dito sa dakong ito, sa buhay ni Abraham. Okay? So yan po yung pagpanumbalik ni Abraham. Kaya nga po, it is a part of confirmation.
Okay? Kaya part 1 pa lang po tayo. Next week ay atin pong matunghayan ang confirmation po ng Panginoon na may katuparan po na kung saan ay nais ng Panginoon na maganap ito sa ating buhay. Okay? Any reflection po, mga kapatid? Sister Veronica, nakarelate kayo, no? Na kung saan ay alam mo na yung tama. Ngayon, noong gumawa ka ng tama, ay nagkaroon ng problema. Noong hindi ka gumagawa ng tama, wala namang problema. Eh bakit ngayon ay dumating yung mga problema? Ganun po ang karanasan ni Abraham. Okay, Sister Marian, Sa ini ako ba, good morning. good morning Diha po. yun ay diha mapakita nga dunag yun ay kalahi Opo. kinahanglan yun nato ang pagpailog bisan kon sa ako lang, bisan kung doon ako ikatungod mo istorya, dili na lang ko mo istorya, pailog na lang ko, sige istorya dihag imo, maghilom na lang ko yung nana. Opo. Ay nako. Pero Brother Glenn, Yes po. kinahanglan yun nato ang balaang espiritu aron makapailog ako kay na ako'y kinaiya nga ingon pa sa akong mama dili pa utang Oo. doon ako ikatungod mo ikuan yun ako ang akong katungod nana ba Oo. lahi gyud di ay lahi. Oo, kay may right ka man. Kaya yan ang sabi natin na yes, minsan mas mabuti pang tumahimik ka na lang kasi para maiwasan yung sigalot o awayan. Panginoon, bahala ka na kung iaagawin yung possession ko to ng lupa ko na ito kapiranggot na lupa na yan. Oh, sige Panginoon, ikuan na kung kalooban mo yan, okay. Pero kung hindi mo kalooban, then gagawa ng paraan ng Panginoon diyan para sa mga ganun. Kaya yun po ang leksyon natin na makukuha po dito sa karanasan ni Abraham, no? Na dahil nagkaroon po ng pagkakamali si Abraham. Kaya itong mga consequences na ito ay natuto na po siya. Naging wise po siya na Panginoon, alam ko na ikaw ang lahat ng may-ari. Kaya kahit saan dito, kung pipiliin ni Lot yung napakagandang lupain, ay okay. Alam ko at magtitiwala ako sa iyo na pagpalain mo ako. Yun po yung the manifestation of the faith and trust of Abraham doon sa Panginoon. Okay? Any reaction? Dagdag na reaction, Sister Marian? Tiwala lang yun sa Panginoon kasi kung garbo na manggod no ang mupatigbabaw sa tao kung ipakuan jud ang imuhang rights kay ako ning rights garbo na siya. Oo. Kaya dito natin makikita talaga yung leksyon din sa biblical history na si Abraham, kita mo, the father of faith, na nandoon pinakita niya na may pagtitiwala sa Panginoon. Yes, noong nagkaroon ng gutom diyan sa Canaan, ay umalis nga po siya dahil to save his family. But ngayon ay mula siya sa Egypt, mayroong kayamanan. Kaya sabi niya, kahit mawala, okay lang. Kung saan ang piliin mo, okay lang. Yan na po yung manifestation ng pananampalataya po ni Abraham na bumabalik na po sa tama. Kaya makatwiran po ang kanyang ginawa. So, dalawang klase po yan, mga kapatid. Maraming mga tao na dito sa kaliwa. Sinasabi nila, tama itong gawa ko. Ipaglaban ko ang aking right. Pero ang tanong, is it righteous? Makatwiran po ba? Yes, tama po yan. Pero anong mangyari sa iyo? There will be contention. There will be walang kapayapaan. Gusto mo ba yan? To the extent ng iyong kapayapaan ay magkagulo kayo, hanggang po yan. May lamat kasi yan eh. It will extend kasi nag-aawayan sila tapos nag-aagawan ng mga properties. Oh. So, kahit manalo ka pa dyan, ano mangyari? Yung hatred ng kabila na natalo, ay, iyon, mananatili po yun. Kaya, naging wise po si Abraham na, okay,
ipagkaloob ko sa iyo kung saan ang piliin mo. Okay, nandoon ako sa hindi mo pipiliin. So yun po yung mga kapatid yung leksyon natin dito sa bahagi ng buhay ni Abraham. Okay? Sister Veronica, mayroon po kayong any reaction? Alam ko, nakaranas ka rin ng test. Matestingan ka talaga kung gumawa ka ng tama. Sige po. Opo, brother. Nakarelate po ako dun sa pag gagawin mo na yung tama. Maraming Mhm. mga parang hadlang. Nung Mhm. hindi mo naman ginagawa yung tama, wala ka naman marinig. Mhm. Tapos, nung ginagawa mo na yung tama, dun parang lumalabas na yung, sinabihan nga po ko ng, hindi, no, po kasi parang, katapos ko lang po mag-worship nun. Tapos, parang worship po ako ng worship nun kasi parang hinahanap ko po yung katotohanan. Tapos yung, yung mama ko po, parang sinabihan po ako na, ano ba yan? Ano ba yan? Worship ka ng worship na naanohan mo na ba yung mga mo, pag-aaral mo, gumaganon-ganon po sila. So, sabi ko, dati naman, hindi rin naman ako nag-aaral na masyado hindi rin naman Mhm. ako ganun na, nagsa-cellphone lang din naman ako. Pero nung hindi na cellphone yung hawak ko, nung nag-worship na ako, dun nila na yung ko, parang presence ko na, worship ka ng worship, na ano ka ba? Tapos nung nag-help din po ako, dun din po nila napansin na yung mga kamag-anak ko po kasing iba na, nung pinili ko na po Mhm. yung health, dun na po nila nakita na, ay ano ba to, bakit hindi mo bagay ang payat, hindi mo bagay ang kasi sobrang taba ko po nun dati. Tas sabi nila mas okay daw po yung mataba ako, tas kain lang daw po ako dapat ng kain, gano'n. Sabi ko, gano'n ba 'yun? Tas ayun po, nung mahina pa po ako sa pananampalataya, po ako, parang nagkakaroon po ako ng, confusion kung tama ba 'tong ginagawa ko. Kasi sabi ko, ito naman yung, nakakalugod sa Panginoon. Tas sabi nga po nung isa kong kamag-anak na hindi daw po ako masaya sa ginagawa ko. Sabi ko, "Masaya naman ako." "Hindi, nakikita sa mukha mo hindi ka masaya." Parang ginanon po nila. So, yun nga po, parang praise God po kasi sa experience po ni Abraham, dun po tayo makaka-relate na normal lang po pala yung 'pag Oo, ginagawa mo na yung tama. opo. Yun po Normal lang po ay 'yun, oo. Naging bahagi kasi 'yan ng, mayroon talagang sasalungat kung, kasi ang kaaway po ay ayaw niya na bumalik ka sa Panginoon, ayaw niya na maging mapabuti yung buhay mo. Kaya nga po ay may mga hadlang minsan, ay yan po ay mga challenges lang actually. Kaya pasalamat po tayo at, magtiwala lang po tayo sa Panginoon, ipagkaloob natin sa kanya, Panginoon, bumalik na po ako sa inyo. Nawa ay tulungan niyo po ako dahil hindi ko kaya. Yun po yung ginawa ni Abraham na kung saan ay Panginoon, hindi ko kaya to, hindi ko masolve ang problemang ito. Kaya ibigay ko po kay Lot kung anong gusto niya. Kasi kung magpapatuloy ito ay walang kapayapaan po. Kaya mayroon pong humbleness pag lagay ng mga sitwasyon sa kamay ng ating Panginoon. Yun po ang ating leksyon na matutunan dito. At dagdagan pa po natin yan next week. Tingnan po natin ang buhay ni Abraham dahil ito po yung talagang napakaganda po ng mga leksyon na ating matutunan. Dahil ito ay mga halimbawa po na matularan natin na nandyan naman ang buhay ni Kristo sa kabuhayan or sa buhay ni Abraham. Okay? So, salamat sa pagkakataong ito. Tayo po ay magtapos ng ating pag-aaral sa pamagitan po ng ating pananalangin. Dahil ba manalangin? Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo po ay nagbigay sa amin ng karunungan, binuksan ang aming heart of understanding, the eyes of understanding, na kung saan ay nakita po namin ang kahalagahan ng aming pagtitiwala lamang po sa inyo. Katulad sa buhay ni Abraham, Panginoon, na bagamat tinagurian po siyang ama ng pananampalataya, ay nakita rin po namin na kung saan ay nasubukan po ang kanyang buhay, ang kanyang pananampalataya, at ngayon po ay nakita rin po namin na may mga challenges. Sa panahon na siya po ay nagpanumbalik sa Panginoon, ay mayroon pong mga kontensyon, mga di kaaya-ayang mga pangyayari.
At ganito rin po ang mangyayari na kung saan ay nakita po namin na ito pala ay mga natural na mga nangyayari sa buhay, sa kasaysayan, at nangyari po to sa ama ng pananampalataya na tinutugurian. Salamat Panginoon sa leksyon na ito at nawa kami po hindi magsawa na mag-aral po ng iyong mga salita upang kami ay matuto at maging sang-ayon lamang sa inyong kalooban ang aming lahat ng gagawin. At kung may mga bagay po na hindi namin nabanggit sa mga ito, pagpalain din po ang aming mga kapatiran, mga nagsusubaybay po sa pag-aaral na ito. Amin pong inaasahan na mangyari ang inyong kalooban, hindi ang sa amin. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. At mga Amen, Brother magandang Glenn. umaga po sa inyo lahat. God bless. Sige, God bless. Palain po tayo ng Panginoon sa leksyon, mga panukala ng Panginoon para po sa atin. Kaya patuloy lang po next week ay atin pong tungayan ang pagpapagpapagpapag ng ating pag-aaral na confirmation of God's promises again. Amen po. God bless. Salamat po sa ating mga taga-subaybay. God bless you all.